It's been almost 2 days nang mai-upload ko ang video natin tungkol sa pagiging hambog at VIP ni the Philippine Looper, Ferdinand de la Merced. And boy oh boy, napakarami nang nangyari na paanong ang simpleng paglalakad na ito ay biglang napunta sa dibdibang usapan. Hingi tayo ng public apology dyan sa mga kababayan natin sa Negros. Pasensya na kung medyo hindi naging maganda yung naging ugnayan natin. Hindi ako ng pasensya ron. Hindi lang yan dahil ang dibdibang usapan naman na ito ay biglang kakambyo papuntang suntukan. Hintayin mo na ako dyan sa Cebu kasi yung gigil mo sa akin, ayoko sana kitang patulan kaya lang parang nanggigigil ka sa akin Sige, fight tayo. Walang problema sa akin. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. And the story goes like this. You know the man, you know his story buddy. Nalibutin ang buong Pilipinas gamit lamang ang kanyang mga paa. Pero buddy, parang proyekto lang ng DPWH na sa una lang maganda ang ating kwento dahil kalaunan mabilis na masisira din ang maganda niyang sinimulan dahil hindi lang isa. Hindi ko man gusto to, kaya lang ako pag nawalan ako ng gana talaga, iba rin ugali ko. Kasi ako, dadaan lang naman ako sa pag-a-attempt natin ng isang world record, Batanes to Hulo na lakad. Dalawa. Kaya unang nakitang salita, tapos binalikan ko kayo kung ano-anong caption meron kayong ginagawa sa mga post nyo. Napakasimple lang ang sinasabi ko, isa lang ang gusto ko makausap, yung head lang ng tourism natin. Napakasimple lang yun. O kahit pa 3 beses na naglabas siya ng sama ng loob. Hindi naman ako nagpapa-VIP sa inyo na kung ano yung nakita yung ginawa sa akin ng Mindanao, ganun din ang gawin nyo para sa akin. Hindi naman ako ganun. Simple lang naman. Yung bagyo, may bagyo naman talaga tayo Wala namang problema sa bagyo natin kasi yung bagyo, taon-taon naman talaga. Saan na magkakasunod pa yung katatapos na, andyan na naman isang bagyo. Laban sa hindi daw pag-accommodate sa kanya ng LGU sa Negros Oriental, hindi daw siya ina-accommodate kahit pa alam niya na nananalanta pa noon ang bagyong Tino sa Cebu. This ain't my jam. Ika niya siguro buddy na pag nasa lugar niyo daw siya ay dapat siyang asigasuhin regardless of the situation dahil mapupunta daw sa history books ang inyong lugar at ang mga syudad na kanyang lalakaran. Yung ginagawa natin kumbaga pag dinaanan ko yung lugar mo, kasama kayo sa history book. Ganun lang kasimple yun. At ang dadaanan ko kasama sa magiging history book. Kasi kung tutuusin yung ginawa ko, pasok na sa national history natin. Yung nakuha ko na yung Batanes to Hulo na lakad. Pasok na yan. Eto ngayon buddy na nasa nakalipas na halos 2 araw ay sa likod ng kaliwat kanang mga comment na sobrang mali ang kanyang ginagawang pagiging VIP habang may bagyo ay naniniwala pa rin siya na siya pa rin ang tama at mali ang LGU sa pag-handle sa kanya kahit pa bumabaha at napakaraming tao ang apektado ng bagyong Tino. Kaya ayun, kalaunan nang hindi na talaga mapigilan na dumami ng dumami ang mga negative comments tungkol sa kanyang ginagawa na pagiging feeling VIP habang may bagyo ay napilitan siyang gumawa ng public apology. And y'all know the drill buddy, panonoorin natin ito at magre-react ako as we go through his video. Hingi tayo ng public apology dyan sa mga kababayan natin sa Negros. Pasensya na kung medyo hindi naging maganda yung naging ugnayan natin. Hindi ako ng pasensya ron. Gusto ko rin naman talagang ikutin yan. Okay. Couple of seconds buddy. So far so good. Kaya medyo nahirapan akong ikutin yan Medyo masakit kasi sa damdamin yung mga salitang pumasok sa akin dyan. Mahirap naman yun na naglalakad kami, sama ka ng loob. Ikaw ba naman sabihan ng palamunin ng bayan? Sinasundan pa na high pitch tayo ron kaya medyo sumama yung loob natin. Ay clocking in at just only 37 seconds ay imbes na mag-apology ay ipinagtatanggol na niya ang kanyang sarili. Ayun, sa issue na pa-VIP tayo, hindi tayo pa-VIP, nananatili pa rin yung paa natin sa lupa. I wonder kung saang lupa yung mga paa niya nakatapak. Baka hindi dito sa Earth kundi sa Mars. Wala naman tayong balak sumigat.
wala daw siyang balak sumikat buddy. Ano to? Feeling artista at sikat na ang galawan dito ni Philippine Looper. Sadyang may ano lang ako dito, may mission para sa sarili ko. Yung closure na hinahanap ko para maintindihan nyo na rin kung ba't ako naglalakad sa buong Pilipinas. Buwat bata ako, hinahanap ko na yung tatay ko. Hanggang ngayon, ito na, sabi ko nga sa sarili ko, ito na yung huli kong hanap sa'yo. Pag hindi kita nakita, tatanggapin ko na nawala ka na. Kaya lagi ako nasa mga LGUs natin, kumbaga doon ako naghahanap kung saan ako dumating, saan ako nag-end ng activities ko. Kung nandun siya sa lugar na yun, doon niya ako puntahan. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi to, ilang beses ko na sinasabi to, ang Guinness World Records, kumbaga secondary lang siya sa akin. Ang totoong mission dito, yung closure para sa isang ama at anak. Yun ang totoong mission dito. Oo buddy, huwag kang iiyak ha. Hindi pa rin ito MMK o magpakailanman story. Pero teka, my brain is not braining. So ibig palang sabihin ni The Philippine Looper, ang punot dulo pala ng kanyang paglalakad ay hindi para sa bayan. Hindi rin para sa kasikatan, kundi para lang pala sa kanyang sarili na hanapin ang kanyang nawawalang tatay. What? Napakalaking revelation ito sa istorya natin buddy. He said it to himself na ang misyong ginagawa niya ay para sa kanyang sarili. Kaya yung mga lakas makapag-proud to be Pinoy na sumasakay sa kanyang ginagawang kasikatan, yung tipong I mind you guys na hindi ito para sa inyo, hindi para sa bayan, kundi para sa kanyang sarili. Sinabi niya pa dito sa video na ito buddy na yung world record na dating lagi niyang sinasabi ay biglang. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi to, ilang beses ko na sinasabi to, ang Guinness World Records, kumbaga secondary lang siya sa akin. Ang totoong mission dito, yung closure para sa isang ama at anak. Grabe talaga buddy mag-manipulate ano? Akala siguro ni The Philippine Looper na ito madali pa ring lokohin ang mga Pilipino na mamamanipulate na tayo ng ganun-ganun na lang. Biglang maaawa. Baliktad na ang sitwasyon na tama siya kasi kawawa daw siya dahil mula bata wala siyang naging ama. Tsaka akala ko ba buddy public apology ito bakit kailangan niya pang magpaawa at magkwento lang life story. Pansinin mo buddy na tila ba ang laging lumalabas sa bibig ng taong ito yung hirap ng kanyang ginagawa. Na galing ako sa ganto, umiikot ako sa inyo, mahirap ang ginagawa ko, akala nyo madali ang maglakad, etc. Yun na, nagsimula na ako, January 2, nagsimula na ako magtakbay. Binaybay ko na yun, kahabaan ng norte natin hanggang sa Batanes. Pagbaba ko, binaybay ko hanggang dito sa Mindanao natin. Ito, pabalik na naman ako ng kilometer 0 para mag-end kasi nag-start ako niyan sa kilometer 0 natin at doon din ako mag-e-end. Na para bang hindi bukal sa loob niya ang kanyang ginagawa. Sobrang inconvenience na para sa kanya ang paglalakad at gusto niya na lang na matapos na siya sa kanyang ginagawa. Konting problema nagrereklamo at umiiyak na lang bigla. Ito yung totoong ayoko lang din kasi ayoko lang din na yung naging issue ko doon sa kabila, lumaki pa. Alam ko naman tayo mga Pilipino, may mababang loob tayo, kaya natin magpatawad. Pero para sa akin, yung ganunin, pagsalitaan ng ganun, ang sakit. Kaya nag-react din ako. So ayun, sa huli ay siya pa daw ang nasaktan, kaya nag-react siya. Basurang apology. Overall, heto ngayon na dahil nga sa lubos na nag-viral ay sobrang natuon ang atensyon ng maraming tao sa kanya at itong mga taong ito ngayon ay binalikan ang mga dati niyang post tungkol sa kanyang world record attempt kasama ang mga post ng mga taong nakasalamuha niya sa paglalakad at buddy, mantakin mong napakaraming tao ang nakaalam at naglabas ng kanyang itinatagong baho. Ang nangyari kasi buddy ay kaliwat ka ng mga litrato at may video pa nga kung saan makikita natin siya na umaangkas sa motorsiklo o di kaya naman sa kotse tuwing naiinitan.
Heto buddy ang litrato ng kanyang pagbabakride sa motorsiklo na marami ang nagsasabi na gawa daw ng AI. Pero sige, AI na kung AI, pero itong kasunod na ipapakita ko ay... Tamo nga naman itong si Philippine Looper na ito, ano? Masasabi kong may pagka-chick boy din. Paano nga ba naman, bukod dito sa sweet video niyang ito, ay nag-alading dong dantes pa siya sa isang school dahil binalikan at nilambing-lambing niya ang isang teacher sa Cebuco bago tuluyang umalis. Ayan. Walang goodbye kiss? Walang goodbye kiss? Ano yan? Bakit yan? Biyak! Saan mo yan dadalhin? Take out na yan! So yan, may take out na si Master, oh! Oh! Nabitawan na. Baka ito maiiwan na dito. Ala, iwan ka na daw. Dito ka nagtitira? Ganda na leader namin yan. Trending na naman. Magagalit na naman ito. Sige lang. Kahit nahihilo na ako. Kinikilig naman ako. Wow! Poging-pogi ba diyan, oh? Feeling na feeling niya ang pagiging artista. Nasanay siya na ang mga tao sa kanyang paligid nagtitilian at mala dingdong dantes ang kanyang galawan. Heto pa ang isa. Kitam, poging-pogi ano? Anyway, sa likod ng mga ibinabatong pambabati ko sa kanya na sumasakay daw siya ng sasakyan, ay hindi pa rin siya tumigil. Patuloy siyang lumalaban sa mga bumabati ko sa kanya. Ika niya sa isang comment, "Huwag niyo ako kunan ng vids pag nagsa-side trip ako. Mahirap paliwanagan ang mga hindi nagpapatalo ang mga taong kaugali nitong looper na ito. At hindi lang yan, we are not done yet dahil lakas loob din mga kababayan na sinagot niya ang tanong kung bakit paminsan-minsan napipitkan siyang umaangkas sa kotse o motor. Panoorin natin. Sagutin natin yung issue na nakikita tayo minsan nakasakay. Ito yun, kung ba't nakikita nyo ako nakasakay. Na-invite tayo ni Councilor Jag Lucero dito sa bahay niya. Dito tayo nag-dinner. Ayun, ito, lalaman nyo. Pag wala activity, sumasakay talaga ako. Ayan. Kasi, sa ganitong sitwasyon, ito na naman, mabibip na naman tayo. Minsan kasi, sa ginagawa nating paglalakad, meron tayong mga kababayan na mga private na i-invite tayo sa kanila, mga nag-chat sa atin yan, na-invite tayo sa mga accommodation natin, sila nagpo-provide nun, minsan hindi na rin talaga natin LGU. Break muna tayo saglit buddy dahil may banat si The Philippine Looper para sa kanyang mga bashers. Yung nagtanong sa akin kahapon ano raw masasabi ko sa mga basher ko? Ito lang. So ayun, ang kwento ng pagsaside trip ni Looper habang nagwo-world record. Ang tanong ngayon paanong ang simpleng paglalakad na ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay nauwi sa dibdibang boxing match? Hintayin mo na ako dyan sa Cebu kasi yung gigil mo sa akin, ayoko sana kitang patulan, kaya lang parang nanggigigil ka sa akin Sige, fight tayo. Walang problema sa akin. Well, nang kumalat kasi ang kanyang kontrobersyal na bagyo lang yan, nasa lugar niyo ako remarks habang nananalanta ang bagyong Tino sa Cebu, ay may isang influencer ang sobrang na-offend sa kanyang sinabi.
Ito si Bad Boy ng Cebu na lubharing nasalanta ng bagyo at pilit na gumagawa ng paraan upang makatulong ng kaunti sa kanyang mga kababayan. Doon ay hinamon niya ng boxing match itong si The Philippine Looper dahil sa sobra siyang nayabangan sa kanyang sinabi. Panoorin natin. Oy, manawagan na ko ni Ferdinand de la Merced. Oy, Choy, i-welcome ti ka rin sa Cebu. Kung maabot ka rin sa Cebu, Cebu City, i-welcome ti ka, kagul, i-welcome ti ka. I-welcome ti ka dito sa boxing gym sa Cebu City. Bisan asa nga boxing gym nga open. I-welcome ti ka, sugaton ti ka, tagaan ti ka gloves. Nya, mag-gloves had ko, i-welcome ti ka, mag-sparring ta para ma-welcome ti ka rin sa Cebu. Hindi mo makalimtan. So ayan buddy, hindi ko lang masyadong maintindihan ng lengguwahe pero you get the point naman. Alam ko na matalino na kayo at naintindihang mabait naman pala itong si The Bad Boy ng Cebu kay Philippine Looper. I-welcome naman pala siya with open hands. Hindi nga lang sa bahay, kundi sa loob ng boxing ring. That being said buddy, ay wag na nating patagalin pa. So ano naman kaya ang sagot ni the legendary VIP na si Philippine Looper? Well, it's one way to find out. Panoorin natin. Ikaw, Bad Boy ng Cebu. Hintayin mo na ako dyan sa Cebu kasi yung gigil mo sa akin, ayoko sana kitang patulan, kaya lang parang nanggigigil ka sa akin . Sige, pagdating ko dyan sa lugar mo, sige, fight tayo. Walang problema sa akin. Sabi mo sa akin na pag tinamaan ako ng kamao mo, lakad ko pabalik na. Ay, pag tinamaan din naman kita, sasabihin ko sa'yo, hindi ka na bad boy ng Cebu, baby boy ka na. Tandaan mo yan. At take note, all proceeds o lahat daw ng gigitain kung meron man sa boxing match na ito ay mapupunta sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Wag lang sanang mag-Alatore versus Baste ang laban na ito. At ayun, in a span of just 48 hours ay napakarami nang nangyari kaya naman hindi na nakapagtimpi ang isang councilor na may pangalang Erwin Macias o Macias na i-persona non grata itong si Looper. Iga niya sa isang post, persona non grata, you started it, may tiwason o ikaw ang nagsimula, ako ang tatapos. Iyang gisugdan akong tiwason, one resolution for Negorenses. And buddy, knowing itong si The Philippine Looper, I already probably know what's about to happen. Dahil muling bumanat itong si Looper at sinabing, pag-aralan mo muna yan bago maging persona non grata ang isang individual. Board member ka pa naman, wala kang alam sa batas? Calling the attention of the Office of the President. Nakamonitor kayo sa akin, di ba? Pakibigyan ng disciplinary action 8080 sa batas. So ayun buddy, ang mga bagong kaalamang nakalap ko sa maiksing oras na lumipas. The story is still to be continued. Ingat po tayong lahat dahil andito pa rin sa ating bansa at patuloy na nalalasa ang bagyong Uwan.